Nagtatrabaho ka ba or nagninegosyo? Maganda na marinig mo to. Alam mo ba na karamihan sa atin na ang puhunan ay lakas at kabataan? Pero alam mo ba na araw-araw nababawasan ng lakas at kabataan mo na yan? Ano ang gagawin mo ngayon pag naubos na yan? Ganda araw po, ako po si RP ng Jim Dipo. So, yung tanong ko na yan, na-realize ko yan nung kung kailan ako nagkaedad-edad na. Nung magpo-40 ako, 44 to be exact. So, na-realize ko, kumikita naman ako ng pera kasi nagtatrabaho ako, di ba? May negosyo ako. Pero na-realize ko din na habang tumatanda ako, lumiliit na lumiliit ngayon yung puhunan ko. Ano ba yung puhunan ko? Lakas at kabataan. Di ba? Hindi na ako naging kasing lakas nung mga nauna ako nagsimula sa negosyo dito. 30 years old ako nung nagsimula ako sa gym business. Pero 20 pa lang may negosyo na ako. So nagsimula ako sa gym business, 30 years old ako, 2008. 2008 ako nagsimula sa gym business. So hindi na ganun kalakas. Di ba? Yung oras ko, nung 30 years old ako, parang akin ang mundo eh. Kasi parang lahat kaya kong gawin. Kaya kong mapuyat, kaya kong mag-iinom, kaya kong makipagbarkada. Pero ngayon, parang pakiramdam ko, yung paikli na yung buhay ko, mas gugustuhin ko pang kasama yung mga mahal ko sa buhay. Tandaan nyo, ang average lifespan ng isang Filipino ay 72 years old. So 50 na ako eh. So meron na lang ako kung tutuusin 22 years na pwedeng ikabuhay. Pero take note, yung 22 years na yan, hindi guaranteed yan na healthy years yan. Honestly, marami sa mga kakilala ko na may kaedad ko, nagsisimula ng may mga sakit. Diba? So ano pa yung buhay na nag-aantay sa'yo? Diba, kapatid? Kaya importante na makonsider mo yung tanong ko na yon, yung sinasabi ko na yon. Na alam mo ba na tayo, ang puhunan natin ay lakas at kabataan. Araw-araw nauubos yan. Ano ang gagawin mo? Diba? Nung na-realize ko na pabawas yung kapital ko, kailangan ko na makapag-isip, makapag-establish ng sistema, makapagtayo ng negosyo, nakikita siya kahit hindi gumagamit ng lakas at ng kabataan ko. Diba? Kailangan mo makapag-isip paano ka kikita nang hindi gagamitin yung kabataan at lakas mo. Yan yung tinatawag na leverage. Diba? Yan yung tinatawag na leverage. So, may mga ibang tao na pwedeng nagtatrabaho para sa'yo. Pero kailangan may sistema. So, perfect na perfect to doon sa gym business na nasimulan ko. Nagsimula ako sa gym ko na 30 square meters lang, napakaliit lang talaga ito. Dahil wala naman akong pangarap na balang araw, ito yung magiging ikayayaman ko eh, yung gym business na yan eh. Hindi pumasok sa isip ko, pumasok lang sa isip ko na itong gym business na to, ito lang yung makakatulong para sa pang-araw-araw na gastusin ko. Kasi nga, di ba, single parent nga ako. So yung kinikita ko sa isa kong negosyo, hindi sapat yun eh, para matustusan. Kumbaga, yung negosyo ko na itinayo, yung gym business na yan, parang yan yung lalabas na kinikita ng asawa ko. Kung meron akong katuwang na nagpapalaki sa mga anak ko. So yung gym business na yan, itinayo ko lang yan para lang sa pantawid. Sa mga pangangailangan namin ng mga anak ko. Hindi ko marirealize na ganitong kalaki mangyayari yan. Diba? So, 2008 ako nagsimula ng gym business ko sa garahe, 30 square meters. Tapos, 2013, naitayo natin ang kauna-unahang warehouse gym sa buong Pilipinas. Tayo yung pinakamalaking gym noong mga panahon na yon sa Pilipinas. Hanggang ngayon naman, tayo yung pinakamalaking gym bakal sa buong Pilipinas. Pero mula 2013 hanggang ngayon 2026, nakapagdagdag na tayo uli ng dalawa pang malalaking gym. Isang Gym Republic Tarlac City, tsaka Gym Republic Lipa City. Yung dalawang Gym Republic na yan, naitayo yan kasi doon ko nga pumasok yung realization na, teka lang, paubos na paubos yung kabataan ko, paubos na paubos yung lakas ko. Ano ba yung gagawin ko? Kasi kung magtatagal pa ako dito sa fabrication, darating ang punto, hindi na ako makakapagtrabaho. Kikita pa ba ako dito sa fabrication, sa Jim Dipo? Kikita pa ba ako? Baka mamaya, hindi na makatakbo ng maayos tong negosyo na to pag wala na ako, di ba? So, paano ngayon yun? Di wala na akong kita. Yun yung rude awakening ko. So, ang nangyari sa akin, na-realize ko, yung gym business na yan,
Dahil doon sa sistema namin na ginagawa namin, may door access management system kami, may POS system kami, kaya kong magtayo ng malalaking gym kahit magkakaiba-ibang probinsya. Imagine mo, Tarlac, tsaka Batangas, yung sumunod na branch namin. At yung itutayo ko ngayon, it's either mauna yung Mindoro or Quezon. Dalawa yan, na pwedeng either dyan matatayo. Ang lalayo niyan, paano ko mamamanage yan? Yun yung sinasabi ko ngayon na sistema na ginawa ko. Okay, maski ngayon, July 18, 2026, kung may mangyari sa akin or titigil ako ngayong araw na to sa pagtatrabaho dito sa Gym Depot, may papasok pa rin na pera sa akin. Bakit? Kasi andoon yung mga gym ko na tumatakbo mag-isa nang hindi ako kailangan, nang hindi kakain ng oras at kabataan ko. Maraming negosyo dyan, kapatid, hindi lang gym business. Kaya ko lang naman na isasuggest sa iyo ito kasi ito yung personal na experience ko, di ba? So na-realize ko yun. Maaaring hindi kayang talunin ng isang Gym Republic ang kita ng isang Gym Depot. Pero 2, 3, 4 na Gym Republic, kaya nang tapatan yung kinikita ng Gym Depot. At pag nangyari yun, anytime, it's either titigil ako or ibebenta ko na si Gym Depot. Honestly, pangalawa, pangatlong beses ko na sinabi yan na willing ako ibenta tong kumpanya na to. Anyway, kung matitigil ako sa dahilang hindi ko kontrolado, let's say nagkasakit ako o may aksidenteng nangyari sa akin, wag naman sana. Confident ako na kahit papano yung na-establish ko na mga leverage, na mga negosyo, pwede itong tumayo mag-isa nang wala ako. Kahit nasa bahay lang ako, kikita ito. So yun yung importanteng ma-realize mo. Kasi kung bata ka pa, hindi papasok sa isip mo to. Ma-realize lang to kapag nagkakaedad ka na, nasa 30s, nasa 40s ka na, ma-realize mo, tama ako na ang puhunan mo, kabataan at lakas mo, at araw-araw nababawasan ang puhunan mo. Ako po si RP ng Gym Depot. Magandang araw po.